International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Mahigit 2 buwan bago muling humarap sa International Criminal Court, patuloy ang paghahanda ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang po sa mga pinaghahandaan ang mga posibleng tumayong saksi laban sa dating Pangulo. Sinagot naman ng abogado ng dating Pangulo ang hirit ng Malacanang na dapat galingan ng depensa ang kanilang estratehiya. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Nako. Mahigit 2 buwan bagong confirmation hearing ng Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa September 23. Patuloy na naninindigan ang kanyang defense team na walang jurisdiksyon ng ICC sa dating Pangulo. Kaya raw dapat hindi magpatuloy ang paglilitis ng Pangulo at dapat siyang palayain. Pero patuloy raw ang defense team sa pagsuri sa libu-libong dokumento na mga ebidensyang isinumite ng prosekusyon. Kabilang dito ang listahan ng mga tatayong saksi laban sa dating Pangulo. What I can tell you that as far as the defense is concerned, there are no great surprises here. Kung ang prosekusyon handa na magpresenta ng mga testigo laban sa dating Pangulo, balak kaya itong tapatan ng depensa? Obviously, as defense counsel, you wouldn't want to disclose your own evidence to the prosecution. Keep your cards close to your chest. So it would be a mistake to fly any witness to The Hague. I won't be calling any witnesses at the present moment in time. And I don't think that the family has any intention to do that either. In good spirits kung ilarawan ni Kaufman ang kondisyon ng dating Pangulo. Pero hindi rin naman daw ibig sabihin wala siyang iniinda. Kamakailan kumalat ang litrato umano ni Duterte na nakaratay raw, bagay na pinabulaanan na ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Publishing health bulletins concerning an ICC suspect is not considered appropriate. It's an invasion of medical privacy. What I can say is that the former president will have to be brought before the court at some stage in the near future. And then the whole world will see the condition that he's currently in. Tumanggi naman magkomento ang tagapagsalita ng ICC sa kondisyon ni Duterte. Pero tiniyak nilang ginagawa nilang lahat para matiyak ang kalusugan ng mga nasa detention center. Bukas naman ang kampo ng depensa sa resolusyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano na nananawagang i-house arrest na lang si Duterte. It's every Filipino's right to be tried in front of a Filipino court, in front of a Filipino judge, and to be prosecuted by a Filipino accuser/prosecutor. Sagot naman ni Kaufman sa hirit ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat galingan pa ng defense team ni Duterte ang kanilang estratehiya. Well, I'd kindly thank Claire Castro not to interfere with the job that I'm doing, just as much I wouldn't interfere with the job that she's doing, that she seems to have a rather unhealthy obsession with me. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Castro at ang prosecution panel. Kasi ito si Castro ko, ano sinasabi niya, na kesyo dapat itong si Kaufman mag-concentrate na lang sa pagdepensa sa kay Pangulong Duterte. Ang problema, itong si Attorney Claire Castro, sabi nga ni Attorney Kaufman, hindi kita pinakikilaman. At ang masama pa dun, sinabi niya, hindi kita pinapakialaman na magkalat ng fake news. Huwag mo akong pinakikialaman na tinuturuan mo ako. Ay, nako. Kaya nga alam nyo mga kababayan, ito hong si Attorney Claire Castro. Kawawa ito, sa totoo lang. Ito yung pinagtatawanan. Yung sabi niya dito, I kindly thank Claire Castro not to interfere with the job. I'm doing just as much as I wouldn't interfere with the job that she's doing, peddling misinformation of her own administration. No, di ba? Hindi kita pinakikialaman. Huwag kang makialam sa akin. Dahil hindi naman ko pinakikialaman ang iyong pagkakalat ng fake news. Di ba? Mantakin mo, sikat ka na, Attorney Claire, Gago! Attorney Claire, sikat ka na. Yun ang masasabi ko sa'yo, sikat ka na. Pang-international na ang pagkakalat mo ng fake news. Alam na ng mga banyaga. Mantakin mo yun, no? Ang talino pa naman ito ni Attorney Kaufman, di ba? Wala siya kalingkingan ng talino. Wala nga talino yung isa. Wala siya kalingkingan, mga kababayan. So, ibig sabihin lang, Madam Claire,
mukhang yung, kasi sabi nga nila, di ba? Merong kasabihan yan yung the more you talk, the more mistake that you would commit. I understand it is your job to talk kasi you are the press officer of the Malacanang, di ba? Of the palace. Pero sumusubra ka kasi. Yun ang talagang sumusobra ka sa kadaldalan. At dahil sa kadaldalan mo, napapahamak ka. Pati yung mga hindi mo dapat pinakikialaman ay pinakikialaman mo. Tulad na lang nung komento mo dito kay Kaufman, pinakikialaman mo. Tinanong ka regarding interim release. Intermittent tuloy. Interim release ni Pangulong Duterte. Tapos kung ano-ano sinasabi mo na tila na nag-a-advise ka kay Kaufman na mag-concentrate na lang si Kaufman sa kanyang kliyente. Kita mo na. Hindi mo trabaho yan Yan ang problema sa'yo, hindi mo trabaho. Daldal ka ng daldal. Salta ka ng salita, hindi mo trabaho yan. Yan tuloy, napapahamak ka. Nababara ka ngayon ng ibang talagang totoong profesional na abogado. Profesional, international na abogado. Pahiya ka tuloy dito. Kakahiya yun. Sabihin sa'yo, I'm not peddling, as I wouldn't interfere, yan ang sabi niya, with the job that she is doing. Ganun. Peddling the misinformation of her own administration. Naku, grabe. Kakahiya. Hindi, kakahiya yan. Mantakin mo, sabihan ka ng isang profesional na international na lawyer. Hindi kita pinakikialaman, wag mo kong pakialaman. Ano bang obsession meron ka? Yung pa'y matinding sinabi doon Anong obsession ang meron ka? Sa akin? Kasi professional ito ito si Kaufman. Pag tanungin nyo, ang daming tinatanong sa kanya, hindi niya sinasagot. Pag hindi niya area, hindi niya sasagutin. Pagka ang may karapatang magsalita lang ICC, lalong hindi kanya sasagutin. Ganun ito matipid ito sumagot. 'Di ba? Matipid po ito sa sumagot. Ang problema dito kay Aling Claire, hindi matipid sumagot. Talagang pag nagsalita, wala. All out. Mga kababayan, alam nyo, sa buhay, sabi nga nila less talk, less mistake. Di ba? Hindi, walang biro Alam mo, yan ay prinsipyo. Kahit to sa Biblia, yan po ay prinsipyo.